Good evening, everyone. This is the most awaited time ko gid nga. Excited ako magpakilala sa aton nga speaker sa sining nga gabi. Kaya hindi lang siya basta nga speaker, kundi nga ang iya gid nga igadalon sa aton ang gid ang balaan nga pulong sang Dios, no? So, halin siya sa malayo nga lugar. Malayo pag ginhalinan niya, kay natawo siya sa pangantukan Bukidnon. Kag siya ang kamagulangan sa siyam sila nga mag-ulotod. Sa siyam sila nga mag-ulotod, no? Kay mga mapisan man ang iyang mga ginikanan. Kag nang nag-eskwela siya sa Doane Seminary sang 1996, kag nag-graduate siya year 2001. Nag full-time pastor sa Ayangan Fundamental Baptist Church, Sibuna, Guimaras sang year 2001 hasta sa year 2002. And then, sang year 2002 up to the present, full-time pastor of Doane Baptist Church of Dueñas sa ginumpisahan sang mga katibulangan naton, no, diri sa Dueñas. Kag he is the father of our two sons. Puros gid mga lalaki amon nga duha ka bata. Kag ang aton nga speaker is no other than my partner in God's vineyard, for better or for worse, Pastor Well Ibitada Reyes. Pasok. Amen. Pati. Amen. Okay. Mayang gabi sa tanan. Batian niyo ko. May gabi, batian ka, Pastor. Yes, Pastor. Oo. Okay, salamat gid sa Ginoo, no, sa pagpakilala ni Ma'am Ari lang to, paday lang kami. Hindi gid siya malayo. Kay para nga hindi gid bala mag silo ang blessing bala kung hindi ko makatch ara siya sa lo niya gid. Salamat sa Ginoo sa sining nga gabi, madayon gid ang aton nga Zoom conference. Kay sa nagliga to ay gid madayon kay medyo uneasy gid kami bangod sang brownout gainulan kag may mga iba quiz kita diri sa aton nga church, no? O diri sila kag bangod kay way makita na bahaan diri, pero ang mga utod naton sa Ginoo dito sa ubos medyo mabudlay para sa ila mo na nga nagsaka sila diri sa may simbahan naton, no? Salamat gid, no, for upholding us, no, through your prayers. Nga in 2 days time naguntat man ang ulan, nagbalik ang kuryente namon, kag nagbalik sa normal man ang amon nga mga panggiyo-giho, no? So nalipay ko sini gabi nga I am one of your speaker, no, sa sini nga aton nga activity, no, aton nga special program, no, sa Press On. Kag this is my second time around nga naka-attend. Ay nagligad wala ko pa-attend kay bangod nga may conflict sang amon man nga Zoom meeting sa Solid Rock Gospel Ministers Association. Subong gabi may ara kami man nga Zoom meeting, pero nagayo gid ko nga kung pwede ma-absent ako kay may speaking appointment ako. Di mayo man kay gi-cancel man kay damo man iban may mga conflict, no? At least, no, go on kita sa aton nga pagtuon sang pulong sining gabi, no? So, Ma'am Ay, thank you gid sang pag-approach mo sa akon sa sining pribilehiyo nga makawali sang pulong sa Ginoo sa aton nga team Better Together, no? Nami gid ban, no, nga damo kita, damo gid nga damo ang nagabululigay, no, nagasakdaganay kag tambayayungay, no, sa mga hilikoton nga gintugyan sang Ginoo sa aton bilang anak sang Ginoo. Kag parehas ni nagligad, no? So experience kami sang tuman nga kalisod, no, ang transportation going to Iloilo na stop siya bangod nga ang taytay sang Dueñas
na medyo na slightly damaged, no? Tigalibot sa Kalinog, no? Layo pang inalibutan, so may mga rerouting. Kundi salamat man sa Ginoo, no, nga hindi man gid kami natamaan, no? Ang mga basic needs namon okay lang. So muna kag by your great help, no, sa prayer na so way man kami matami gid diri sa Iloilo. Wala man si mga kabuhi gid nga nagkala tamaan, no? Luwas lang dito sa may Leyte. Kaya ang teksto nga ginatag sa ako, no, sinigabi ang Colossians chapter 4 verse 5, if you have your Bibles, no, pwede naton ina mabuksan kag basahon naton sing dulungan lang ini nga bersikulo, no, ang gisulat ni Apostle Paul sa mga Kristohanon dito sa Colossae chapter 4 verse 5. Okay, kag I have some book references, no, sa Bible nga aton man pagalantaon karon while nagaguon kita sa pagtuon sang pulos ng Ginoo, no. So may gindugang si Ma'am ay dito sa aton balang announcement, no. Intentional ano to gani by intentional ito gani gindugang mo, Ma'am Ay, by being intentional, Pastor. intentional. Oo. Yes. So hindi lang siya bala nga daw passive, hindi lang siya nga daw masiling naton nga daw hindi bala naton tagaan importansya, kundi nga you have to pay attention to it, no, seriously. Kay ti ang buluhaton nga ini, no, this is the appointment, no, given by God, no, gi-entrust niya sa aton nga mga Kristohanon nga tagaan man naton sang importansya kag of course, no, ang aton nga master wise sing iban kundi ang Ginoo. So Colossians chapter 4 verse 5 basahon naton. Okay, kung wala man kang Bible dira, no, just follow me. Basahon ko, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Mga moyo kita anay, Lord God, thank you gid sa sining gabi. Itagaan mo kami sang isa ka maayo nga panahon kag dako nga pribilehiyo, Ginoo, maka-fellowship kami together, Ginoo, sa sini through sa amon nga Zoom conference. Thank you gid sa mga testimonies nga Ginoo hatagid sa amon sang dugang pagid nga encouragement to go on serving you despite of hardships and difficulties nga amon ginatubang realidad sang amon Ginoo nga pagkakristohanon. Salamat gid nga may ara kami Ginoo nga nagabuli gid sa amon. Gani Ginoo pa kamayo kami tagay kami sing kaalam nga langit non through your Holy Spirit, and then Lord God, ikaw magpagighambal sa amon sa sining gabi. Use your servant in a very humble way nga Ginoo may mahangpan kami sa imong nga pulong sa pagtuon namon. Patawara kami sa amon mga paglapas and i-open gid Ginoo amon nga mind ug amon nga heart, Ginoo, and then ang amon nga tagipusoon mga mangin willing kami Ginoo sa pag-obey Ginoo, sa pag-apply sang imong nga pulong sa amon mga kabuhi. Yatulok namon Ginoo that our time here on earth is limited. That's why we have to redeem our time, Ginoo. Kay hindi kami magadugay. Ang pagbalik man nimo Ginoo malapit na gid lang. Gani pa kami. This is my prayer in Jesus name we pray. Amen. Okay. So, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So kanami gid bala mga utod sa Ginoo no nga sa sining dinalan sang kasulatan, gina-remind kita sa Ginoo, no, nga hindi lang kita mag pangabuhi nga as if nga ang aton nga concern, ang aton focus just for para lang sa kabuhi naton diri sa kalibutan. So gusto sang Ginoo nga mangin aware man kita kag mangin sensitive kita sang kabuhi naton sa aton nga kaangtanan sa Ginoo kag sa kaangtanan taman sa aton isig ka tumuluo, and likewise sa mga katawhan man nga wala pa dira naton madala sa kay Kristo Jesus, no. Amo ni ang tatlo ka butang, no, ang kaangtanan ta sa Dios, and then towards our fellow Christians, no, and then towards
the unbelievers, sa mga di tumuluo, no? Okay. So mga utod sa Ginoo, ang realidad sang kabudlayan sa aton kabuhi, no, sa pag-alagdan sa Ginoo sa sining ulihi nga mga panag-on is growing worse and worse, no? So hindi naton ma-deny ang kamatuoran, hindi naton ma-ignore nga amo nang gaklatabo, no? Kag it was already predicted in the scriptures, no? Kag nabatsagan naton, no? Nabatsagan tagid ina subong, no? Ang kabudlayan sa aton pagkabuhi kag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, no? So mabudlay gid. So affected kita tanan, no? Labi na gid sa sining aton sugata, no? Ining crisis dala sang COVID-19. So damo lang, no, ang naapektahan ang aton mga trabaho, no, ang mga resources, and even ang aton nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi naton sa may mga lockdown, may mga protocols nga mga ginasunod nga mga istrikto. So we cannot maximize, no, sa aton nga mga handom nga gusto himuon sa pag-alagad sa Ginoo sa bulaton sang Dios, and towards our fellow Christians and towards the unbelievers, because we are governed by or controlled by the protocols, no? Pero salamat sa Ginoo nga amat-amat man nga naghalog, no? Bangod kay siguro lapit na lang ang eleksyon. So may halog-halog gamay bangod nga makapangampanya sa mga politiko ta sa eleksyon. But may mga rumors nga after the election kuno mabalik naman ang pagka-istrikto naman sa mga boundaries, mga protocols naton. Hoping tani nga magsigi-sige na lang amo na ning aton sitwasyon nga hindi naging tama ka kabudlay, no? So nabatsagan tagid ina, no? So ang mga kalisod sa aton pagsinalayo sa pangabuhi, no? Ang mga kabudlayan sa aton pag-alagad sa Ginoo, and then ang mga kasablagan sa aton handom sa hilikoton sang Ginoo, no? So feeling naton daw gin freeze kita, no? Inaanag kita sang aton nga ginahimo sa una nga amo ning gusto naton mahimo naton, no? Isubong amo ni subong ang aton may ara kita subong sa doon nga annual conference, no? Baya Zoom gihapon, no? Way sang face to face bangod sang sini nga sitwasyon naton. Dapat gid kag nami gid, no, nga kita gali naga sakdaganay, no, naga buligay, naga updanay, no, okay, hindi kita hindi kita bala naga isahanon, no, hindi kita naga kawatak-watak, kundi nga this is the best time, no, nga kita mangin magmangin inupdanay, no, mangin close sa isang isa, itibong naton, no, na ang aton nga banding, no, isa dira sa Ginoo kag sa iya nga hilikoton. So may mga areas diri mga utod sa Ginoo, no, that we can be the best together, no, bilang mga Kristohanon, no. May mga areas diri nga kita makita ko nga mangin maayo kita, no, mangin the best kita, no, together na bilang mga Kristohanon, no. So una gid, no, sa aton nga outline, no, thank you gid Ma'am Ai, no, sa aton nga PowerPoint, no. Una gid nga makita naton is number 1, by upholding the ministry of prayer, no. So we can be the best together. So sa sini nga punto nga kita tanan, no, na we are upholding together, no, the privilege of the ministry of prayer, no. Upod kita, no, hindi lang sila lang, no, kundi nami gid nga nagapinangamuyoay kita sa isa kag isa. Thank you so much, no, sang nagligad nga ginpost, no, ni Ma'am Melissa nga let's continue upholding one another through prayer, no, sa atong gin-change bala naton nga schedule naton, no. So the time need gid namon, no, ang pangamuyo bangod sang mabudlay man nga sitwasyon. Tinami gid, no, nga
damo kita nagasakdaganay, nagasuportahanay, nagabuligay no sa ministry sang pagpangamuyo, no? So amo ina. So by upholding the ministry of prayer, no? So ang purpose na is number one, no, sa under sa aton nga sa minor point naton sa point naton is letter A, to strengthen the faith of the believers. Amo nang purpose niya, no? Nga pabakuron ang pagtuo sang mga kauturan naton, no, sa Ginoo, na kay subong nga panahon grabe gid ang pagluya sang hindi man tanan kundi halos madamo nga mga Kristohanon nga do nagkontinto na lang bala nga amo ni ang ilang mahimo na lang sa pag-alagad sa Ginoo, no? They limit, no, na sang ilang pag-alagad sa Ginoo, sang ilang best sa Ginoo, na daw ang nagkumpiyansa na lang amon lang ni bangod sang rason nga may COVID, no, na bangod nga amon ni ang sitwasyon na diri kita nagalambutanay sa pagpinangamuyoay, no, sa pagpinangamuyoay. Ang pangamuyo isa ini ka palaagyan kag amo ini ang iya dako nga mahimo sa aton nga mga kauturan, no, ma-strengthen ang ilang pagtuo, no, na ti ang pagtuo naton may mga tion nga ang pagtuo naton ma-shaken man, no, matayog man, na magaluya man. So we need to sustain, no, we need to sustain, no, the faith of the brethren, no, nga mangin mapidadayonon, magpabilin sa Ginoo sa ipulong paagi sa pagpangamuyo, no? So mo na sa chapter 2 verse 7, no, sang sining ano ni pulong sang Ginoo nagahambal ini sa Colossians chapter 2 verse 7. Amo ini ang gin-appeal ni Apostle Paul, no, sa mga Kristohanon sa Colossae. Siling niya sa verse 7, naghambal siya diri, hindi lang nga siya ang nagapangamuyo sa mga Kristohanon sa Colossae as an apostle, no, kundi nga siya gid mismo man nag-appeal nga buligan man siya sang pangamuyo, no, bilang alagad sang Ginoo, because that time he was in the jail, no, he was imprisoned. So nag-appeal siya nga pangamuyuan man, no, na siya bilang alagad sang Ginoo, no, si Apostol Pablo, na so siling dire sa verse 2, ginahimo ko ini para mapabaskog ko kamo kag sila, gintudloan ko kamo nga may paghigugma kag ginapaabot ko nga maintindihan gid ninyo ang mahibaluan ang tinago nga plano sang Dios parte kay Kristo, no? Dason diri sa chapter 4 verse 2, sila niya magpangamuyo kamo pirmi nga may pagpasalamat kag samtang nagapangamuyo kamo bantayin ninyo ang inyo hunahuna. Pangamuyuin man ninyo kami nga hatagan kami sang Dios sing kahigayunan nga makasugid sang tinago nga kamatuoran parte kay Kristo. Amo ini nga napriso ako kay ginasugid ko ang parte kay Kristo, no? So gina-appeal ni Pablo, hindi lang nga siya ang nagapangamuyo kundi nga vice versa, sila nga pangamuyuan man ninyo ako bilang alagad sang Ginoo, at the same time nagapangamuyo man ako sa inyo. So we need to uphold one another, no, through the ministry of prayer to strengthen the faith, no, na of the believers, na mga utod sa Ginoo, so that we may be able to withstand, no, na and strongly grounded and rooted in Christ, na nga hindi man maghamba kita no sining nga panahon amo man ni ang isa ka balantayan, no, kay man sa sining nga panahon, sa sining nga matinion, no, ang kalibutan nagakapit sa patalim, no, sa kabuhi bala nga kapit sa patalim, no, na bahala na yang Ginoo, bahala na yang pagtuluhan, na importante mabuhi ako, importante makakaon kami. May mga utod kita nga medyo hindi pa rooted and grounded, no, mga bag-o pa sila, no, mga novice pa sa Ginoo, nagakinahanglan sila, no, nga maka-minister kita sa ila paagi sa aton nga hanuot,
no, kag mapinadayonon nga pangamuyo nga ini sila despite sang crisis, no, sa health, no, sa resources, no, sa espirituwal nga aspect kabuhi naton, makapabilin sila nga malig-on, no, nga magsalig na sa Ginoo kag sa iya nga pulong kag mga promisa, no. So muna hindi sila madala sa mga mga pamaagi sang kalibutan, no, especially nowadays, no, ang tawag nga prosperity gospel, no, na ginagamit sang iban nga grupo, no, ang mga material nga bagay to attract, no, and to make the people of God, no, get sidetracked na bahala na lang ang Ginoo, importante nga mabuhi kami. Tiyan mo na mga utob sa Ginoo. So we need to uphold one another, no, sa ministry sang pangamuyo, no. Kag siling sa Ephesians 4:14, kag kun malambot na naton ini hindi nakita pareho sa bata nga madala sa nagkalinlain nga mga pagpanudlo sa mga tao nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran, no. Namo nang ginambal sang pulong sang Ginoo, no. Kung mapabakod naton ang pagtuo, so makapabilin sila nga mabakod ka maulig-on sa ilang nga pagtuluhan kag pagkilala sa Ginoo, no. Hindi sila madali no mahaylo, no, sa mga enticing words or sa mga attractions sang kalibutan, kundi magapabilin sila sa pulong sang Ginoo. So mo ina, and then letter B, no, under sa upholding the ministry of prayer, letter B is to empower the testimony of the church, no, to empower the testimony of the church. You know, mga utod, mga nigugma sa Ginoo, no, nagkalain-lain ang lugar nga gina-istara naton, no, iban dito sa Gua, no, sila ni Brother Janji, no, sino padre ang iba naton nga mga utod sa Ginoo. We need your prayer, no, support, no, sa aton mga kauturan, no, nga nagkalabilin, no, nagapadayon sa likoton sa Ginoo, nga mapangayuan, ma-empower naton sila nga ma-preserve ang testimony sang aton mga kasimbahanan, no. Nami gid nga we are reaching one another and we are growing through this ministry of press on, no. Nami gid kay kamo mismo, no, do iban sa aton hindi pastor, mga young people kamo sang una, young professional kag nagpadayon gid sa Ginoo. So may ara kita sini nga kangay sini, and then we can minister to our church through the ministry of prayer, no, sa pagpangamuyo. Tiyan mo ina mga utod kag mga hinigugma sa Ginoo, agud ma-empower ang aton ang testimony sang aton nga simbahan, nga ang mga kauturan naton magmahinalungon ara sa chapter 3 verse 16 to 25. Magmahinalungon sila sa ilang nga pagginawi, no, na sang ilang nga pangabuhi, no, ukon paminatasan, no, na ang pagsinalayo, no, na sa isa kag isa, na agud nga maprotektaran naton, ma-preserve naton ang testimony sang aton mga kasimbahanan, no. Budlay ko maguba ang testimony sa simbahan naton bangod sa hindi paghalong sang aton mga kauturan. Amo na nga bakapon tagid suportaran gid naton, no, ang aton simbahan, ang simbahan sa pangamuyo, no, to be able to keep the testimony of the church from defilement, no, defilement. Una siya. So letter C. Okay. Kagusto ko ini nga i-emphasize man sa inyo. Hindi mo silingon nga pastors o pastor kami. So we need not your backup, no, na sa pagpangamuyo. We really need your backup, no, your support sa pagpangamuyo. We are the center of Satan's attack, no, na as God's ministers. Tiyan mo ina nga kun backupan ninyo kami, ginabuligan nyo kami kada pinangamuyo ay kita, kasakdaganay kita sa pagpangamuyo. So we are lighten the burden of God's ministers, no. Ginapamag-an naton, no, na ang kabug-atan sang aton mga mga manog pangabudlay, no, na manog pangabudlay na mga pastors naton sa aton mga kasimbahanan. So tao man kami, no, nga may mga ups and downs, no. Tao man kami nga nagamasakit man, no, na Pastor Ronel, no, na subuan ako sang
natabo sa imo, no? Na nga hindi ka makatulog, no? Kabudlay gid, ha? Tiya mo na. So through sa inyo nga pagpangamuyo, no? Malighten ang amon nga burden, mapamagaan man, no? Luwasang burden, no? Namon as pastors, we have struggles also. Kundi ang burden kabug-atan sa ministry sang Ginoo, no? So ang inyo pangamuyo nagapamagaan, nagahangkat, nagapabakod sa amon, no? To go on serving the Lord, no? So amo na sa chapter 4 verse 3 to 9 ginhambal ina sang po sa Ginoo nga si Paul nag-appeal diri, no? Na nga pangamuyui ninyo kami, no? Na kay man hindi man mapos ang magsugid sang pulong sang Ginoo. Hindi man mapos ang magdala sang pulong sa Ginoo sa mga tao, no? Na subong gani we were used to have our street preaching, no? With Ma'am Beth and Ma'am Laura. And then we have also the ministry of Every Home for Christ na ginadala naton si Kristo sa kabalayan, no? Kay budlay man dalon subong ang mga kabalayan sa aton simbahan kundi dalon ta si Kristo sa mga kabalayan. No? So hadto kami ka mag soul winning kung kaisa we are misinterpreted, no? Nga ang amon ginapanghatag nga batasahon may gina-attach nga sobre or kwarta kay ti eleksyon mo. Amo nang ginahimo sa mga politiko. Ti nya tani kun kwarta ning ginatag yun ami tani paisin nang basaha lang, no? Basaha lang. Tiyan mo na ginahimo man namon ini nga ministry sa aton diri nga church once a month. So we have our market preaching, no? And tract distributions together with our church members, no? Kay ti madali nang Ginoo magbalik. So at least may nahimo kita. Kag nami gid, no, sa parts sa manung pangabudlay nga ara mabatsagan mo ang mga membro, mga Kristohanon nga nagaupod ka mo sa pagpandaog sang kalag sa pagpalapnag sang pulong sang Ginoo. Kaysa nagalakat ka, nagagawa ka nga ikaw lang nagaisahanon. So amoy na, no? So ang isa sang iduon nato, no? To lighten the burden of God's ministers, no? So we need your prayers, no? Amo na. Tinami gid kon tanang kita, no? Nagabuligay. So we have also our ministry, no, as God's ministers to edify, no? To maturing the saints, to make them ready for the work of the ministry, no, of the Lord Jesus Christ. Nami pagid ko nara kamo, no, na why man kamo gitawag sang Ginoo nga pagpastor, not all pastors, but kanami nga may mga kauturan kita, may mga membro kita, no? O mga uto kita sa Ginoo nga nag-grow, naghamtong sila ka nagapagamit sa Ginoo, no? So amoy na. And then sa Hebrews 10:25 it says, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching, no? Exhorting one another na magpabinakuray kamo ang isa kag isa bangod kay nabalaan na naton, no? Nga ara na ang mga tanda, no? We are now in the countdown of last days before the rapture, no? So malapit na si Jesus magabalik. The best thing that we need to do is amo ni ang ministry sang pagpangamuyo, no, sa isa kag isa. So amo ni mga utod kag mahigugma sa Ginoo, no? So better together if we are intentionally upholding one another in the ministry of prayer. Nami gid, no? So siya prayer lang, no? Amo na you know what, no? Ang iban nga mga tao nagabayad sila sing mahal pangamuyuan lang na ti amoy na. Ang inang pangamuyo hindi pa biblical, no? Na hindi counted sa Ginoo. This is the very high price, no? Na high value nga we can offer to one another, no? Na ang ministry sa pangamuyo, no? And then number 2, maproceed kita sa number 2 nga point naton, better together, no? By upholding the ministry of prayer. And then number 2, by keeping watchful in our conduct, na? By keeping watchful in our conduct. Sa chapter 1 verse 9 to 12, no? Nga mag-ano kita, no? Magmapinadayon kita sa paghalong or maghalong kita, no? O kung magmapinadayon kita sa paghalong sang aton nga pagginawi, no? Na sang aton nga pagkabuhi bilang isa ka Kristohanon. Hindi sa pagpatuyang, no? Parehas ang ginahimo sa mga tao nga wala, no, nakahibalo ka nakaintindi sang kamatuoran. So we need to be filled with the knowledge of His will, no? Na
So amo na knowledge of his will. Hindi ya fleshly human knowledge, no? Or fleshly human ang source naton bala hindi fleshly human mind, no? Kundi ya knowledge of his will, no? Di ang pulong sa Ginoo ari diri, no? The will of God, no? Aton makita diri aton masapwan kung anong kabuton sa Ginoo sa aton kung paano kita magkabuhi, no? Mag-behave sa aton kagalingon bilang mga Kristohanon, no? Na bilang isa ka miyembro sa isa ka iglesia, no? Bilang isa Kristohanon sa aton nga komunidad, no? Bilang isa ka tumuluo, no? Na sa aton nga sosyudad, no? So mo ina. So siling ni Pablo sa verse 9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, no? This is from the Holy Spirit, no? Holy Spirit, no, who enlightens our inner person, and from the word of God, no? God's will is revealed from his word and not from the fleshly mind, no? Human mind, no? So amo ina. So amo nang ginpamuyo ni Pablo nga mapunaan kita sing kaalam kagahibalo, no, sang pulong sang Ginoo. So amo ning aton nga source, no, ng final source naton. And then by walking worthy of the Lord unto all pleasing, no? So ang purpose ni that ye might walk worthy, no, na of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, no? So walking worthy appropriately, no, na sa kabubuton sa Ginoo kag sa pulong sang Dios. So i-appropriate naton sa aton kabuhi, no, ang pulong sang Ginoo, no? Na i-appropriate naton. Hindi nga ang pulong sang Ginoo mag-appropriate sa aton. So we cannot really change the word of God, no? Na so bat kita iya ang mag-adjust, no? Nga i-appropriate naton sa aton nga pagkabuhi ang pulong sang Ginoo. So amo ni ang ambisyon ni Apostol Pablo, no? Na work worthy of the Lord means that every single Christians should dare to be Christ-like, no? Na sa aton nga pagkabuhi, no? Na with a transformed character, na amoy na siya. And then walk worthy of the Lord unto all pleasing, no? Na to all pleasing, na sa kaymayaan sang Ginoo, na amo nang aton nga una gid nga goal is to please the Lord, no? To please the Lord. Na not to please men but to please the Lord. Amo na siya. As we keep on watchful in our conduct, no? Ang aton nga ginabasihan kag ang aton nga gina-appropriate sa puso sa Ginoo, the more we are worthy, no, na of the Lord and we are pleasing him, no? And then letter C, strengthened with all might, no? Na strengthened with all might according to his glorious power and to all patience and long suffering with joyfulness. So not our strength, no? Not our own strength, no? Hindi sa aton kusog, hindi sa aton nga ability, no? Kundi sa iya sang Ginoo, no? So mo ina kay when we rely, no, na in the arm of flesh, the flesh will fail us. So hindi kita yan makasarang, no? We cannot be victorious over our struggle, battle, no? Na kung mag-rely kita sa aton nga kusog, na kundi nag-rely kita sa kusog kag sa gahom sang Ginoo. Amo na mga utod kag mga hinigugma sa Ginoo. This is what we need nowadays, no? Mga tao subong bangod sang kabudlay sang panahon, no? Pikon, dali maakig, no? Ano tawag naton sini? Ining daw ka irritable ang mga tao, no? Kita Kristohanon, we should see to it, no? Na magkabuhi kita opposite, no? Na sa kabuhi sang ginapakita sa mga tao nga wala sang Ginoo, no? Na nagkabuhi sila suno lang sa ila nagustuhan kag ila naluyagan kag gusto himuon kag wala sila sing pagpugong sa ila nga mga ginahimo kag gusto nila nga himuon. And then letter D, giving thanks unto the Father. Now if we are filled by the knowledge of his will, so and then ini resulta, no, sang insakto nato nga kabuhi, no, sa Ginoo nga makadayaw kag nahamutan niya, no?
kag nagapabakod ini sa aton nga mga Kristohanon, kag nagaresulta man ini nagapabunga ini sang pagka mapasinalamaton, no? Mapasinalamaton. So amo ina. So giving thanks unto God, unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, no? So nagaresulta nagabunga siya sang pagka ligon kag pagka mapasinalamaton. So amo ina. So walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Now, isa sa mga concern naton di, no? By keeping watchful in our conduct is hambal diri sila niya, walk in wisdom toward them that are without, sa mga tao nga wala sang relasyon sa Ginoo. So isa ini ka butang nga dapat naton i-mind nga mga Kristohanon. Kag sila sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So we are ministering to people through showing to them the light of our good works. No? Walk in wisdom. Amo na busing sa nagakabuhi kita nga mainalamon na bisan pa sa mga tao nga wala nakakilala sa Ginoo. So kalitan naton kaya ang aton mga tinion gamay na lang gid man sa sini nga kalibutan. Redeeming the time because the days are evil, siling sang Ephesians chapter 5 verse 15, no? Redeeming the time because the days are evil. The evil days of physical decline will surely come. No, ti amo ni nagatigulang kita baki na ni Ma'am ano to, Ma'am Ay, hindi tigulang na kita, gaidaran kita, no? Na ako gamay lang akon buhok. Na basi dason tani nga wali di sa som naton, way nagid ko buhok, no? Ti physical decline. Na damo na kita gidabatsay sa lawas naton, no? May mga masakit na kita, may mga sablag na kita, no? Ay, hindi natin malikawan na may mga maintenance na, damo na. And then the evil days of moral decline, no? Ang tao morally nagalikaw, nagapalayo, nagakabuhi nga immoral, no? Na ang mga tao. Wala nang tao sing puyog sa mga nagakabagay ka nagakaigo, no? Na nakabuhi. Bilang tao nga gintugas ang Ginoo. And then another one is spiritual decline. Ang tao nagalaylo na gid sa Dios, no? Nagalaylo na gid sa Dios, no? Hindi na gid ang tao mahuyugon sa mga Dios non nga butang. Ang mga tao hindi na mahiligon sa Dios non nga mga buluhaton, kundi nagakahuyog sila sa kalibutanon nga mga butang. Despite bisan amo na mga utod, mga hinigugma sa Ginoo, nagakabuhi kita nga mainalamon toward them that are without, and keeping on showing our light shine before them, no? So that they may see our good works, your good works, and then they're going to glorify your Father which is in heaven. Sila pumagi, no? Madalaton sila, maglapit sila, tubtob nga madalaton sila sa ilan sang Ginoo. Ha? So sa Ephesians 5:15 and 16, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. No? So kanami sa nga bersikulo, no? Na nga lakat kita, magkabuhi kita nga may paghalong, no? Hindi sa nagapa lang kita, patuyang na kita, kundi nga hingalitan naton ang tion, because the days are evil. Na be not unwise, no? Pag-intindihon naton hangpon naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton mga kabuhi. And then another one, no? Ika number 3 naton nga point, no? Not only by upholding the ministry of prayer, and then by keeping watchful in our conduct, and number 3, by carrying out the message of the gospel, no? By carrying out the message of the gospel. Ti paano ni pastor kay ari kami sa layo, ari kami sa abroad. So you can still back us up, no? Or backing us up through the ministry of prayer. Kaya man ni Pablo, hindi man nila upod si Pablo naga-share sang pulong sang Ginoo o kon naga-soul winning dito sa jail, no? Sa prison jail. Ba sila niya pangamuyuin ninyo ako, agud to nga sila niya, hindi kami mabudlayan na sa pagsugid sang pulong sang Ginoo. Na nadumduman ta sa Acts, no? Nga ang nagwali si Apostle Peter, no? And there were 3,000 souls got converted
after his preaching, no? Nadumduman nato ina, no? So ano ang sikreto or ano ang natabo, anong ginhimo sa mga Christians? Why did Apostle Peter got 3,000 souls, no? Na after his preaching. Na bangod kay ang mga Kristohano, the early Christians devoted their time, no? Ginhatag nila ang ilang ation kagalingon sa pagpangamuyo. Na tiyan mo nang gahom sa Ginoo sa pagpanghikot, no, sa mga tao nga masugidan na sang pulong sang Ginoo. Na tiyan mo na kabilidhon, importante, no? Na kagamahanan ang pangamuyo, no, ma-extend ninyo sa mga alagad sang Ginoo, sa mga soul winners naton nga members, no? Bisan hindi ka mo nagahimo sini sa inyo kagalingon, but you are still our partners, no? Na upod ka mo namon, na may bahin ka mo, no? Na so amo na, so sa pagsabwag, sa pagsampog sang binhi, no, sang pulong sang Ginoo sa pusoon sa mga tawo, no? We are sowing seeds of God's word, na and then upod kita nga nag-harvest sa mga ripe harvest, no? Na ukon sa mga luto na, no? Na luto na nga mga uhay, no? Na sang nagligad lang nga Sunday after the worship service, no? Nagligad Sunday ni after the worship service, no? Wala pa ko kaubas ang akon nga barong, wala pa ko kailis ang akon pang sapatos, ang aton nga barangay kapitan nagkadto diri, no? Nga pastor sa niya pwede na kon ikaw ma-request nga imo nga sulwiningan ang akon nga hinablos kay nagatagumatayon siya, no? Right away nagsuksok ko sapatos ko and then kadtuan namon and then didto, no, ginsulwiningan naton siya, no? Kag after those 6 hours, no, na napatay ato nga persona, no? Ready, no? Ripe harvest, no? Na why gid kita na kulabos sa iya. So na-lead naton siya, no? Suppose na lead naton sa pagbaton kay Kristo nga iya Ginoo kag personal nga manluluwas, no? Amo na hamba ko kay Mrs. si Ma'am Beth, siling ko why sa kaupod ba siling ko buligin niyo ko sa pagpangamoy sa sini nga ministry, no? Amo na mga utod ka mahigugma sa Ginoo. And then fulfilling the great commission, no? Na ginatuman naton, ginaobey naton ang nag-commission sa aton na sang great commission, no? Na nga hindi naton ini mo omit, no? So this is the ministry of the church, not only the ministry of the pastors, but the ministry of the church. So amo ina mga utod na higugma sa Ginoo by carrying out the message of the gospel, nami gid, no, nga nagaulupod kita, na nagasakdaganay kita, nagapinangamuyuay kita kung ano mahimo naton pwede, no? Nga sa singa paagi in one way or another, no? Nangin kabahin ikaw sa ministry sang pagpadaog sang mga kalag, no? Tiari may gamay ako diri nga no, nga mga common excuses, no, na gusto ko nga i-share sa inyo. I don't know kung nakuha ni Ma'am Ay na ara, no, na common excuses, no, nga masamigi na excuse sang mga tao or may mga Christian man nga hindi sila pwede na bangod kay una gid dira siling niya masyado pa akong bata para isipin ang Dios, no? May dako pang panahon ko nga mag-enjoy, na magpagusto, ugaling na lang sa rason, no? And then another one, masyado pang malaya para sumali sa gawain ng Panginoon. Na enjoy ko ya akon nga freedom anay to explore myself, no? Na para ulihin na lang galing ang Ginoo, no? Nasa huli palagi ang Panginoon. Pero hindi talaga ganyan, no? Na hindi yun ang dapat, no? Nga himuon sang isa ka Kristohanon o kung tumuluok, no? Regardless kung bata pa kita, no? Na bago pa lang kita na Christian, nami gid, no, nga ginhatag ta man ang aton tion. Bataon pa nakakilala sa Ginoo, nami gid kay mahatag niyang iya nga best sa the best of his or her strength sa Ginoo. Na and then masyado pang masaya para unahin ang Dios. Iban nga taon naga-enjoy anay, nagakalipay sa kalibutan, no? Ginauna anay ang kalibutan, but the Bible says in Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, no? And then another one, masyado pang abala, no, para maglingkod sa Dios. Abala sa trabaho, no? So na-divert ang aton nga attention, no? So para to na miss naton ang aton nga pinaka priority, nga of all our priority,
no? Ang top 1 nga presidente is ang Ginoo gid, no? Na so and then another masyado ng pagod para magsamba, no? Magsamba sa Dios. Ti kisa mo nang rason nila ti kapoy nako, no? Na hindi na ko kasarang mag-alagad sa Ginoo. Tibod silingon, why na gid mahatag ang best sa Ginoo sang mapagsik pa siya, mabakod pa siya, tubtob gid nga nagtigulang, tubtob nga ginakapoy na kag damo na si mga sablag na mga decline sa lawas until such time, no, na siya masyado nang huli ang lahat para isipin ang Dios, no? Why na sing tsansa. So ma-profit naton, ma-miss naton ang mga pribilehiyo, no, na nga gusto sang Dios nga mahimo naton, kag ang mga blessings sang Dios while we are active, no, na unfaithful nga nagaalagad, nagapagamit, nagapakigbahin sa hilikoton sang Ginoo. Sa mo naman sa Ginoo. So the challenge of our team, no, better together is urgent, no? Urgent. Intentional and not to be taken for granted. Namigid nga sa amo sini nga kaimtangan o sitwasyon naton, tanan kita nagaulop danay, no? Nagabuloligay, nagasakdaganay kag nagabatyaganay. Nga sa sini nga paagi mapabakod tang aton relasyon sa Dios. Likewise ang relasyon ta sa mga kauturan, no, naton kag makapabilin kita sa iya pulong kag masapwan nga mapinadayonon hasta sa pagbalik ni Kristo Jesus. No, muna. So being together, we can accomplish more, no? Ginabag-o sang Ginoo ang aton kabuhi. Madamo sa mga kabuhi nga ginabag-o sang Dios. No, paagi sa imo kag paagi sa akon. And then damo sang kabuhi, no, nga mag-commit, no, sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kita naga-commitment sa aton kabuhi, no, na sa mga ministry sang Ginoo. And then ang pinaka the best man diri is the crowns and rewards, no, na ginaman sa Ginoo dito sa eternidad, no? So we are not wasting, no, our lives, no, our time, no, our talent or our gifts sa ministry sa Ginoo, but rather God has rewards, no, na tiyan mo na, not for the benefit of the Lord, but for our benefit, no? Tinami, no, kay rewarding, no, na ini nga hilikoton naging entrust sa Ginoo. Mga utod mahigugma sa Ginoo, no? So padayon naton ini, no? Nga kita hiliupod, no, na magsakdaganay, no, magbuligay, magsuportahanay sa ministry sang pangamuyo, no, sa paghalong sang aton pagginawi, no, na and then sa pagpangdaog sa mga kalag sa tiilan sang Ginoo. Kabay pa nga ini makahatag sa aton si mga panghangkat, no, kag magiyag panugdom, no, nanungod sa purpose ng Ginoo sa pagtawag niya sa aton, no, nga mangin anak niya kag bilang isa Kristohanon na sa pribilehiyo nga kita kabuhi sa sininga kalibutan. Kabay pang Dios magpakamaayo sa pulong mga buhi kita. Ginoo, thank you gid sa imong pulong sining gabi. Ginoo, ikaw gid mag-bless Ginoo nga ining mga butang Ginoo Dios matagaan namon sang importansya sa amon kabuhi. Ginoo, kanami gid nga madamo kami Ginoo ang nagasakdaganay, nagabuligay, nagabakapanay, nagahangkatanay, nagapabinakuray, kag nagabuligay Ginoo sa pag-alagad sa imo, sa pagpandaog sang kalag, sa pagbulig sa mga kauturan sa imong mga alagad Ginoo, nga makapadayon gid Ginoo, nga makalampuas kami tanan tubtob sa imong nga pagbalik Ginoo Dios, masapwan kami nga matuto. Gani gamita Ginoo ining ministry sang Press On, Ginoo, to strengthen the relationship, to strengthen the ministry of our church, and to strengthen the ministers Ginoo, and to strengthen the saints or the believers Ginoo in our churches. And salamat Ginoo sa mga kauturan namon Ginoo, iban sa abroad, iban diri sa Pilipinas Ginoo, sang ila padayon nga pag dumdum sang ila iglesia sa pagpangamuyo, sa pag-support financially, and even to encourage Ginoo to greet them
Ginoo sa mga special events sa kabuhi nila. Kag bisan pa Ginoo, salamat gid. Ginoo nga paagi sini. Ginoo we can makalabutanay kami Ginoo sa isa kag isa. Gani pati ka magpakamaayo bisan pa nga tiunamon sini gabi. Sa ngalan ni Kristo Jesus ginabalik namon ang kaymayaan. Amen and amen.